Babae o lalaki? Yan ang tanong sa sarili ng nakilala naming may kakaibang kondisyon. Ang taong ito, dalawa kasi ang kanyang ari. Narito ang report. Itago natin siya sa pangalang Toto, pero ang realidad, hindi tiyak kung babae o lalaki nga ba siya. Hermaphroditism o pagkakaroon ng dalawang kasarian ang taglay niyang kondisyon. Hindi po alam, hindi ba ma-determine kung babae po siya o lalaki. Kasi yung pinaka-ari niya po na panlalaki, wala pong butas. Kumbaga sa ano po ng babae siya, merong butas. Doon po siya umiihi. Ang isang taong hermaphrodite karaniwang kakikitaan ng matres at testis sa kanilang sinapupunan. Medyo complex ang kanyang case, lalo at hindi pa natin alam, hindi pa natin nakukuha lahat ng mga kailangan natin ng test sa kanya. Ayon kay Doc, isang uri ng intersex disorder ang hermaphroditism na maaaring namana o dahil sa impeksyon at pag-inom ng gamot habang ipinagbubuntis ang bata. Ano yung pakiramdam? Dahil hindi natin alam kung ano yung magiging resulta. Kabado po. Paano kung sabihin na babae? Sakali naman pong ganun, wala naman po akong magagawa. Oo. Tanggapin na lang. Samahan po natin ang mag-ina sa kanilang paghahanap ng kasagutan sa alagang kapatid. Bukas po yan alas 6 ng umaga at sa linggo alas 7 ng umaga dito sa TV5. Dito po sa Video Bandido, hindi lang kami puro kwento dahil ang mga dinokumento niyong reklamo may katapat na agarang solusyon. Heto ang ilan sa mga problemang aming inaksyonan. January 10, 2012, lumapit ang isang taga-barangay West Fairview sa QC para ireklamo ang kabahan ng Hillman Street na sagad sa dumi. Naghalo na kasi roon ng bumarang tubig at basura. So ang ibig ho ninyo sabihin, bukas wala na tayo makikita ang tubig dyan. Wala na po. Ngayon, malinis at maayos na ang kalye matapos aksyonan ng mga taga-city engineer ng City Hall. February 13 naman, isang kalye sa barangay Piña na sakit ng ulo ng mga residente ang inireklamo. Naging garahe na kasi ito ng mga pampaserong jeep. Ang ibig ko sabihin ng assurance nyo ay bukas sa may Pinyahan. Wala na po itong mga paradahan na sasakyan na ito, sir. Asahan niyo po kayo rin. Sa tulong po ninyo, gagawin po natin lahat. Agad namang umaksyon ng mga taga-DPOS at pinaalis sa mga pasaway na jeep. Dahil sa inyong sagot sa aming sumbong, sumasaludo kami sa inyo, Engineer Jesus Regal ng City Engineering Office ng Quezon City at Ginoong Dexter Cardenas ng DPOS. Maraming salamat po. Bukas po ang Video Bandido sa makakuha ninyo ng kabulastugan o problemang dapat aksyonan sa inyong mga lugar. Magpadala po ng prueba, kuha po ng cellphone o video sa 0947-4006405 o di kayo mag-email sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng agarang aksyon. Susunod sa aksyon, branch ng Jollibee at Mamunluk sa Quezon City, pinagmulta dahil sa palyadong water facilities. Mahigit 30 estudyante sa Valenzuela hinimatay dahil sa sobrang init. Unang transgender na presidente ng Student Council ng UP Diliman, kilalanin. At audition ng bagong reality show na Kanta Pilipinas, pinilahan ng mga kapatid nating Cebuano. Ano ang masasabi ninyo sa panukala ng isang kongresista na ipagbawal ang pagdura sa mga pampublikong lugar? Narito ang mga sagot. Bawal naman talaga yung... Pabor ako doon, paano? Pagka dumura ka, nakakadire, tapos mahahawa ka kung may sakit sila. Conforme ko ron kasi para madisiplina ang mga tao.